Asinsado. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng impormasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Magandang hapon at maligayang kamalayan mga kaibigan. Ayan na, oras na ng kamalayan. Alas 4 hanggang alas 5. Ngayon ay araw na ng Martes. Ako po si Joyce Molon at syempre kasama ko dito ang aking kuya Albert. Magandang hapon sa iyo, Albert. Magandang hapon po. Magandang kamalayan sa inyong lahat. Welcome. Malapit na ang Pasko. Malapit ang Pasko. Na-feel na natin yung energy ng giving, ng loving. Sana i-maintain natin yung tuloy-tuloy for the rest of 2016. Welcome po sa Kamalayan, si Albert Padlan po. At syempre, yung mga kakamalayan natin, mga kababayan nating sumusuko ngayon sa ulan. Ikaw ba, hindi ka ba nabasa ng ulan, Albert? Hindi, pag medyo, hindi, actually. Na magastos lang. Ganun. Yun. Alam mo itong panahon na to, di ba yung parang, alam mo na na ma-traffic. Oo, so ano ka na, handa ka na. So hindi na ako nag-ambisyon ng mga kesyo commute, ganito. Talagang meron na tayong mga applications sa phone, di ba? Yung so ganun, nag-book ako ng kotse. Wow, nag-book talaga ng kotse ha. Parang pumunta tayo Saturday noon. Nag-book kami ng kotse. Kasi parang yun ang biglang sumasagot, yun lang ang nagre-respond eh. Oo, mabilis pa tapos may dyan na. Pagdating, relax ka lang, pwede ka pang umiklip. Ganun. Alam na niya saan pupunta eh. May usapan na. So, ganun, hindi practical lang. Pero, mahigit doble sa minabayar ko sa taxi yung nangyari. At least, diba? Kasi hindi taxi, kotse. Di ba? Private car. So, di ba, Di ba? Hindi tayo pwede yung nag-iisip ng, eto na, pag-usapan natin to. Hindi tayo pwede nag-iisip at naglalagay sa kamalayan natin na mahal, hindi natin kaya, ganun. Kaya natin yan. Ako sabi ko nga, let's go, okay na yan. Ganun, huwag mo na problemahin yan. Ganun, do what needs to be done. Don't worry about, in fact, don't worry Don't worry about magastos, hindi ko kaya, ganun. Kasi kanina nasa isip na sa damdamin mo, yun ang mangyayari sa buhay mo eh. Tama. Kaya practice lang, ganun. Hindi, araw-araw ba yan, minuto ba yan? Hindi naman, ganun. Pero may kalakayan, pero sipin mo lang ako, iniisip ko na lang, mababawasan yung kakainin ko. Wow, at mas maganda sa'yo yun. Perfect. Oo, nagpapalit ako ng tiyan. Ayan. O di nakabuti pa. Oo. Eto naman sabi ni Willie, napakalamig ng hapon, Team Kamalayan. Simula na po mamaya ng simbang gabi. Salamat po Ma'am Joyce, Sir Albert at si Tato. Thank you, Willie. Lagi mo nyo kaming sinusubaybayan dito. Sinasamahan, actually. Kasama na natin si Willie dito. Parang kulang na lang katabi natin eh. Oo, laging pag oras na ng kamalayan, ayan, nakatutok na si Willie. Maliban na lamang kasi nung nakaraan wala siya, pinamili niya yata ang kanyang misis. Nasa mall sila. Alright. Oo. Yan. Alam mo, diba? Yan yung yun yung kagandahan. Pero dapat hindi lang tuwing magpapasko mo idadali ng ang iyong sweetheart sa mall. Pinakamaganda nga yung biglaan yung biglang kasi mahal mo yung tao. Ay, gusto ko siyang bigyan ng something. Ganun. Tapos pumunta lang kayo sa mall. Bahala na. Lollipop, ganun. Or, di ba? Anything, anywhere worth from 3 pesos to 300,000 pesos.
Sabi ko nga kay Patrick, ayun yung ano from 300 Oh, pesos yung to... gift, tawag dito, exchange Oo, gifts sabi, sa minimum Sabado. 300 pesos. Minimum of 300 pesos, maximum how much? Wala namang maximum. Sabi ko, yung 300,000, yung 300 pesos, pwede namang 300,000. Wala namang nagsabing kailangan 300 lang eh. Kaya okay, Sabagay. tumatanggap ako 300,000, ganun. Di ba parang masyado na akong nang-abuso ng kapa. 3 million. Wow! Kung pumayag. Hindi mo ganun experience ko. Yung huwag ka mahiya, magsabi ka. Pwedeng di ba? Pwede naman tayo maglagay ng wishlist dyan, di ba? Ako gusto ko ang Correct. ganito. Ay, bukas... Bag na yan eh. Ganun. Oo. Meron na ako yung may tatak SM. Meron ka na? Yung, Okay. yung pang grocery. Dalawa. Ako, Ibang kulay. Ako, ilalagay ko dyan. Kasi bukas wala ako, pakibunot mo na lang ako, ha? Ano ba kayo? May seminar ka ba? Tapos mabunot mo. Ikaw. Tayo, di ba? Mabunot ko, ikaw, para sa'yo, ako. Hindi, may kasama ng wishlist. Ito yung bibilin mo. Oo. Yan, sige, Anyways, bunutin mo na lang ako. Yan, masayang Christmas party ng DZME sa Sabado. Nakikinikinita ako na. Lalo na kapag may mga palaro na, tapos nandyan si Alex Fuentes, patay tayo dyan. Hindi ako sasali. Pinapangunahan ko na. Bala na si Enjoy na Batman. natin, Oo. Ayan, sige. Alam mo, Albert, kasi diba, sinasabi na mamayang madaling araw, umpisa na ng simbang gabi. Simbang gabi is 16 hanggang 24. Tama ba? Correct. Ayun. Tapos, ano naman yun? Parang bang gusto nilang pagsimbahin yung mga farmers, yung mga magsasaka. Hindi naman. Kasi nakaugalian na yan eh. Nakaugalian na yan ng Saan mga Hindi, Katoliko. kako nga, saan ba nag-umpisa yan? Di ba ganun? Sa bagay, oo. Kasi yung mga magsasaka, alas 4 pa lang, wala na sa bahay yun. Eh. Oo, totoo yun. Oo. Nag-aantay na yung kanilang pet. Oo, Pet kalabaw. kalabaw, baka. Totoo yun. Kasi nung last year, nasa Pangasinan ako, alas 4 ng madaling araw, patulog pa lang ako kasi baligtad tayo, di ba, dito sa Maynila. Sabi ko, natutulog kami doon sa may malapit sa mga bakahan, sa bukid eh. Hala, sabi ko, bakit may taong naglalakad? Sabi ni Alec, yan yung mga nag-aalaga ng baka. Ganun talaga sila, alas 4, tas ang bahay nila malayo pa doon sa pag-aalagaan nila ng kinalalagyan ng baka. So doon ba nagsimula ang simbang gabi? Sabi, yung pagkakaintindi. Kasi pag nag-umpisa na yan, buong araw na yan, di ba? Hanggang sa pagkagabi na. Oo. So, wala, ano yun, evening mass na sila. Ano ba yun? Hindi. Pagsimbahin mo na sila, tapos for the season. May panapanata kasi, yun, di ba? You'll get your wish, blah, 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 gano'n. Oo, kasi para 9 days ba? Tama ba ako? So 9 days, okay. Pag natupad nila, pag nabuo nila yung 9 days, matutupad yung wish nila, ganun Correct. ba? Huwag kayong, meron akong suggestion. Huwag kayong pumunta sa simbahan na malapit sa bahay nyo. Bakit? Ako kasi nakatira ako doon sa may, high-rise na gano'n. Sa Yung simbahan nasa tabi lang eh. Alam mo, hindi ako nakakapunta. Dahil nakikinig ka na lang. Kasi naririnig ko yung loudspeaker. Pero hindi, pero kailangan pumunta ka eh, di ba? Parang ganun yun eh, konting lakad lang. Tapos naririnig ko na yung tulog-tulog. I mean, kasi pag madali, at tatawid ka lang ng karsada, gano'n. Tinatamad ka Nalilate ka talaga, hindi ka makadating on time. Pati yung mga bata, yung ang eskwelahan nila, nasa tapat ng bahay nila. Nalilate yung mga yun. Na-overconfident eh. So, medyo may pupuntahan kayong simbahan, kung magpapanata kayo, let's say, gano'n. Pumunta kayo ng dun sa medyo malayo-layo konti. Na mag-e-effort ka talaga. Para may effort. Oo. Pati sa exercise, natatandaan ko yun eh. Yung pag nakakapag-exercise ka sa bahay, hindi mo naiaayos yung every other day, hindi mo nagagawa. Ako hindi ko na nagagawa. Pero yung sasadyain mo, yung gym, Oo nga, no? Bakit gano'n? Nagagawa parang effort, mo. oo. Sasadyain mo. Pero so, anong tawag doon? Commitment. Iko-commit mo sarili mo. Talagang buong loob mo, gagawin ko to. Yun ang magandang katangian sa kamalayan. Mag-commit ka sa gusto mo. Committed ka,
akin to, makuha ko to, thank you Lord, gagawin ko lahat ang magagawa. Mga kailangan kong gawin, makukuha mo. Kasi yung mga medyo tatamad-tamad, ay, parang Oo. Yan yung ano 'di ba? Nasaktan Pwede ako. halimbawa, aray ko, pareho tayo. Yan yung halimbawa every kunwari gabi-gabi kailangan magdasal, 'di ba? Yung dasal mo, 'di ba? Tapos biglang sasabihin mo, ay, inaantok na ako, bukas na lang ulit. Okay na Tapos, ito. oo, 'di ba? So yun yung commitment, wala tayo, 'di ba? Y- Pero kapag aalis ka at kunwari meron kang every Sunday may pinupuntahan ka, nagsisimba ka or kung saan pa man, 'di ba? Nagagawa mo. alam mo, oo. Kasi, kailangan mong sadyain hindi ka pwedeng tatamad-tamad Pag natatamad-tamad ka, walang mangyayari. Talagang hindi ka aabot. So, since malayo, kailangan mo nang tumayo ng gantong oras, maghanda, umalis ka, sakay ka ng commute para pumunta ka doon or mag-drive, kung ano man yun. Oo. Para umabot doon. Pero pag nandyan lang, alam mo yung mga gym sa bahay, may mga kilala akong ganun. May mga ganun-ganun sila sa bahay, mga kung ano-ano, mga cardio, ganun. Hindi nila nagagamit. Andyan lang Paano bang papayat ka ba dyan pag tinititigan mo yan? Oo, tapos ganito pa, 'di ba? Ang wish mo pumayat ka. Eto na. December na. Next year na nga lang. Kasi hindi mo iiwasan lalo pa ngayong panahon na 'to, 'di ba? Talo ako sa buffet. Nung linggo, nag-buffet ako. Pero hindi ako kumain. Hindi ako kumain ng kanin. Aha, good. Ganun. Pero katulad ng sinabi sa akin ng pinsan ko, pero volume din yan Volume din yan. So, sa dami rin. So, kailangan yung ayos lang. Kaya walang kwenta sa akin. Bottom line, sorry po mga nag-negosyong buffet dyan. Walang kwenta ang buffet. Kung nagpapapait ka. Kung ayaw mong tumaba. Tataba ka talaga doon. Kahit ano pa sabihin mo. So, when you do something, you wanna get your wish, you commit. Alam mo ba, sineminar ko pa yung commitment na yan. Ha? Talaga? Oo, kasi meron ako mga nagkasundo, pinag-usapan, tapos hanggang sa hindi ko siniputan. Ay, nakakainis ka pa ng kausap kapag ka ganun ka. Ganon, yung mga hindi ako committed. Ganon. Oo, yung parang oo ka lang ng oo, pero wala, baliwala lang. Diba? Ngayon, inis naman ako sa mga tao hindi committed. Ayan. Baliktad na, naintindihan ko na Kasi pag nag-commit ka, makukuha mo Pag hindi ka nag-commit, alam mo, huwag mo na asahan na may makuha ka. Kasi hindi ka committed. Oo. Ganon. Ang very, very strong characteristic yung commitment. Meron akong gagawin. Eto, bubuin ko, gagawin mo. Mangyari na mangyari. Alam mo ang tawag doon? May isa kang salita. Yung salita mo ay Yun ang your word pangahawakan. is good. Oo. Yung okay yung salita mo. Yan ang magandang mga characteristics. Yun ang natutunan ko sa commitment. My word is good. If I say so, it will happen. Ganun. Mga mangyayari. And the reason it will happen is because kung ano yung sinabi mo, naisip mo, naramdaman mo sa damdamin mo, buong buo, hindi ba ano yun din yung prayer natin? Ganun din tayo magdasal. Mag-iisip ka, sasabihin mo, akin to, commit, buong-buo ang loob mo. Committed ka. Ang sagot ni God, ng universe, yes. You got it. Yun. Ganon. Pero mga iba, marami sa atin na katulad ko siguro dati. Hindi committed, hindi buo ang loob. Nakikita ko sa trabaho yan papasok, hindi papasok. O kaya, kung ayaw mo, 'di ba? Huwag kang mangako din, 'di ba? Huwag kang mangako. Kung ayaw mo rin sa isang sitwasyon na nandiyan ka, hindi ka masaya, ano pang ginagawa mo diyan? Ganon. Alis ka na lang. Huwag kang umuoo kasi nahihiya ka mag-no. Hindi sabihin mo ang totoo Ay, kasi hindi ako pwede. Ganon. Huwag kang mahiya. Pag nagalit sa'yo, ay may problema yung kausap mo. Gusto niyang gawin mo ang gusto niya. Siya ang gumawa. Kasi you do what you want. You don't force people to do what you want. Di ba? You can convince them. And tsaka the best way to do that is example O itong gagawin natin, blah blah blah. Itong itatrabaho natin. Ikaw ang leader, ikaw una. Susunod sila, di ba? Ikaw una, imbis na yung marami diyan turo-turo lang
Oh, no, yan. Gawin mo yan. Gawin mo yan. Ikaw, kaya mo ba? Pwede rin ganun. Dami Kaya kasi, mo ba? no. Oo, hindi lang naman ang sagot diba? May mga tao kasi ang ganun na ang dami, kung trabaho na kami, biglang dumating. Hindi naman siya leader. Biglang, yan, maganda yan. Gawin yan. Yan. Tapos, kagandahan sana kahit nagaganyan. Nag-amu-amuhan. Oo, kagandahan, Albert. Nakasar. Kahit nag-feeling amamuhan siya, tumulong siya. Gumalon. Hindi, nakapamaywang lang. Blah, 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 blah. Feeling boss. Oo. Hindi ka kasali dito, malis ka na. Nanggaganon ka ba? Hindi naman. Don't be mean. Ganun. Sinasabi ko, you may go now. Thank you. Tapusin mo yan. Pag hindi mo tinapos, lagot ka sa akin. Sabay gano'n. So, commit. So commitment. Commit, oo. Isa pang katangian na isineminar ko, niwala ka. Teka muna, ilang araw mong sineminar yung... Ay, yung mga seminar ko, hindi ko tulad kay Tato, isang upuan. So, ilang days yan? 5 araw. Oh, talaga? 4 days, 5 days, ganun. Totoo. So, kung hindi ka pa nag-seminar, hindi mo pa matutunan Wala akong yan. kwentang kausap. Ay, buti na lang. Nagkakilala tayo. Nakapag-seminar At ka saka na sa Kamalayan. baka hindi ako umabot sa Kamalayan, siguro. Ganon. Yung point. Kasi Talaga? natutunan ko yun, tapos pagsampa ng Kamalayan, kaya pala ganito, kaya pala ganon yung tinuro sa amin. Isa pa yun yung isa na kinainisan ko rin sa tao na kagagawan ko din dati, gawain ko rin dati. Yung late. Oo. Not on time. Late or... At kasama na yun sa commitment. Hindi nasisipot. Ganon. Late. Kasi kung may kausap ka, yun din yun. Kailangan maayos din yung salita noon. Salita mo talaga halos sa batas, hindi ba? Parang ganun. Parang ikamamatay mo pag hindi natuloy. Parang konti na lang ganun. Halos ganun na dapat. Because your word is you. So, nag-commit ka, time, may kausap ka, siputan mo, di ba? Tama. Kung hindi ka dumating on time, ang tawag dun, kulang ka, wala kang respeto sa time ng ibang tao. Sumipot sila on time eh. Ikaw wala ka dun. Wala ba silang ibang gagawin? Nag-effort sila doon. Nag-effort sila, on time sila, ikaw wala. Tapos ikaw wala. Nabaliwala mo yung oras nila. Hindi mo hawak yun eh, hindi sa'yo yun eh. Yung oras mo, oras niya. Pag nagkasundo kayo, sumipot ka. Pag wala ka doon, wala kang kwentang kausap. Baka hindi na maulit yan. Oo, yun tama yun. Tsaka, pansinin mo Albert, dati nga wala tayong cellphone. Pero pagka sinabi, gantong oras, saan, kailan, nandun. Ngayon marami na tayong tawag dito, device, oo, ways to remind. Oo, para magkita, 'di ba? Andiyan pa yung nalilate, minsan hindi nasisipot. Ano masagot doon? Ano? Lobat. Nalobat, na-drain. Nalobat ako eh. Whatever. Ganun. Oo, ang traffic hindi na hindi na rason yan eh, 'di ba? Nakarinig na ba kayo ng Ng ano? power bank? Nakarinig ka na ba kayong ganun? Hindi, alam mo, mayroong mga ganun yan sa mga bangketa. May kinigiling ng kaibigan ko. Magkano yan? 350. Ay, naku, hindi ko kaya. 400 yata. Ay, naku. O sige, 300. Ay, naku, hindi ko kaya yun. Ayoko ng ganun. Umabot ng 200. Aba, ang galing mo naman Power tumawag. bank. Power bank. Hanggang saan naman itinagal ng power bank mo? Baka pagdating ng isang kanto, isang ano na lang, di ba? Hindi, pero kakargahin mo naman. Kakarga mo na yung telepono mo. Di, okay na yun. Okay na, basta lang hindi ka masira doon sa usapan ninyo na pagkikita, diba? Hindi ka lang masiro. Pagdating mo doon sa isang lugar, kung kulang pa rin, isaksak mo na sa pader. Sa saksakan, sa pader, di ba? Sa pader. Sa pader na merong na may outlet. Oo, yung outlet. Saksak mo sa pader. Pangit. alam mo marami na tayong ngayon ways of communication natin. Andiyan may Facebook, may kung ano-ano. Parang alam mo yung lumit pa yung mundo natin, pansinin mo. Di ba? At hindi ka na wala ka nang masasabi. Kaya na eto nangyari, walang dahilan. Kung hindi mo may itutupad, sabihin mo na lang no, or hindi ko kaya, or although pag sinabi mo hindi mo kaya, ang dami mong hindi makaya. Hindi masyadong asensado buhay mo.
kung pag sinabi ng ganun, kung ayaw mo, di sabihin mo ayaw mo or tinatamad ka. Be honest lang. Para hindi ka na asahan pa. Oo. Kasi marami pang pwedeng igawin ng ibang tao. At dahil dyan, ang ating oras ay Ay, alas 4:31 na ng hapon. Kaya, pwede na ba tayong magpakilala ng stasyon natin? O papakilala tayo ng stasyon, Candy. Sige pa. Ayan, Hanggang sige. mamaya. Sandali lang po. Thank you. The exciting, the thrilling, and scientifically matched cockfights of all time is now at San Lazaro Leisure Park. The Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club invites you to the inaugural Breeders' Festival at the ground floor Turf Club Building, San Lazaro Leisure and Business Park, Carmona, Cavite. The inaugural Breeders' Festival of the Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club. Kaagapay ng sambayanang Pilipino ang pamahalaan, mga ahensya nito kasama ang mga non-government organizations at iba pang grupo, serbisyo publiko tungo sa pag-asenso. Ating tatalakayin ang inyong lingkod at your service. Katuwang sa pagbangon tungo sa bagong umaga, pagtulong at pag-aksyon, laging nangunguna ang inyong lingkod at your service. Mga cause-oriented groups, charitable institutions at iba pang may programang organisasyon ating makakasama sa ang inyong lingkod at your service. Ang inyong lingkod at your service. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masang Pilipino, ang bagong DZME 1530. Ang inyong lingkod at your service. Napapanahong talakayan sa mga isyu't balita, pagbabalik tanaw sa mga masisiglang panahon na saglit nating nakalimutan. Gising na, bangon na ang Pilipinas. Kasama ang mga tugtuging magpapasiklab ng inyong umaga. Gising na, bangon na ang Pilipinas. Magagandang usapin, musika at balita ang sasa inyo alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Gising na, bangon na ang Pilipinas. Gising na, bangon na Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masa, ang bagong DZME 1530. Gising na, bangon na Pilipinas. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng informasyon, laging handa sa public service. Ang pagpapagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Welcome back. Patuloy kayo nakikinig dito sa ating programa, Kamalayan. Tagalog ba? Oh, okay, sige. Bago mo ipagpatuloy, Albert, yung pinag-uusapan natin, commitment. Ayan, ang salita, ang word, commitment. Ayan, malamig na hapon sa iyo, Pilar Ilaya. kay Alma Donor at kay Mother Cristina Ledesma. Ayan. At kay Cathy Garcia na rin. At sa lahat ng mga nakikinig sa atin na ayaw magpabati. Si Tina nagalit. Sabi ko daw, Mother Superior. Ano Mother Superior? Bawiin ko nga yung sa Trin. Sabi niya. Joke lang naman. Kasalanan ni Joyce. Hindi ako. Siya may pasimuno. Sabi dito. Thank you for listening, Joyce. Joyce tuloy. Tina. Ayan. Kasi sabi niya, habol siya, makikinig siya today. Ayan, sige. Sabi dito ni Willie, nakakatuwa nga po, Ma'am Joyce, nanalo ako sa raffle ng isang beauty product. Sa 200 na tao, imagine, swerte ka ha. Nabunot po ako, grocery items. Binigay ko po sa gumagawa ng payong at sapatos. Tuwang-tuwa po siya. Wow! Ang galing naman ni Willie. Isang kariton na ano? Hindi, worth 200. Worth 200. Hindi. Tawag nito, sa
200 na Katao. o nakatao, nabunot siya. Baka naman pang Grocery 200. items lang na ganun-ganun. Oo, tapos ibinigay niya ito sa gumagawa ng sapatos at payong. O, diba? Yan. Wow, di Merry Christmas na Merry Christmas yung tao. O, at Merry Ang Christmas. galing mo, Willie. Na Merry Christmas din sa'yo, Willie. Ayan, yung isa pang nanonood. Increase, ano yun, no? Ay, Increase and multiply trillion fold sa'yo, Willie. Yung ginawa mong yun. Panalo yun. Panalong-panalo ka doon. At syempre, ayan, batiin natin si Alec at ang Pasig Night Square and Compass. Yung mga ayaw magbabati. Yung mga ayaw magpabate, sina RD Mirador. Yan. Kung sana nakikinig, gusto namin batiin si Tato Malay. Kasi pinaghahandaan na niya yung seminar niya mamaya. So, kaya nagagahol siya sa oras. Pupunta siya dito, babalik ng Quezon City, asikasuin niyo sa bahay, tapos tatakbo pa sa... So, kulang na siya sa oras. Ganun talaga pag kailangan bata ka. Joke lang. Ayan, sige. Paskong Pasko. Paskong Pasko. Ayan, kaya Paskong Pasko, 10 araw na lang. Parang hindi ko naramdaman na 10 araw na lang. Pasko na pala. At syempre, sabi nga ni Albert yung kanyang pinag-usapan natin, commitment. Paano yan kapag pagdating ng Pasko, hindi mo nagawa yung mga pangako mo? Anong mangyayari sa'yo? Wala, may siyempre may karmic harvest yan, lahat yan naman kasi, lahat ng ginagawa mo is tanim, may ani rin. So if you promise something, may pinangakuan ka, hindi mo tinupad, hindi ba negative na tanim yun? Sa bagay, at galit na sa'yo ang tao. Palagay natin hindi nagagalit. Pero, hindi naman naniniwala sa iyo. Sa bagay. So may yung wala harvest yung ka na isang ganun. salita. Huwag mong paniwalaan yan. Wala. Pwedeng, di ba? Can you imagine magkaroon ka ng reputasyon ng gano'n? Subukan mo magnegosyo. Tingnan natin kung may Walang mangyayari. maniniwala sa'yo. Wala na eh. Ay nako, pahingi ng down payment. Nako, hindi na. I-deliver mo muna bago kita bayaran. Baka hindi ko na makita yung goods. Mga ganun eh. Pangit ang credit mo. Ay, naku, pag mag-commit ka lang. Tapos actually meron akong kilala dati, ganun eh. Parang malapit sa akin, ganun na dapat, may usapan kami, ganun. Tapos hindi sisipot. Oo. Hindi lang yun, yung kagabihan, nag-usap na kami, bukas, ganito, magkita tayo, ganun. Pag-abot ng umaga, gumawa ng ibang appointment sa ibang tao. Kaloka. Para doon sa gabing yun. Sabi ko, di ba meron tayong usapan na gano'n? Ikala ko kasi hindi tuloy eh, gano'n, hindi sure. Anong hindi sure? Nag-usap lang tayo, wala pang 6 na oras yun eh. Iba na. Na gano'n. So, At dagdag dyan, Albert, nga yung mga ganyan, okay naman na ibabahagi ko lang. Malalaman mo pa sa ibang tao na hindi matutuloy, hindi pa sasabihin sa'yo, di ba? Malalaman pa sa ibang tao na ayaw pala nila ng DCMA. Dapat maaga pa lang sinabi nila, kaya hindi itinuloy ang gusto nyo. Sinasabi ko lang po. Kasi nag-effort po ako. Kayo po, kung ayaw nyo na ng serbisyo ko dahil nasa DCMA ako, wala akong magagawa. Choice nyo yan. Hindi kasi, di ba, hindi yun eh. Hindi yun ang point doon eh. Ang point doon, dapat hindi kayo nagpaasa. Kasi ang daming nakakahiya eh. Maraming taong inabala, alam mo yon. Nag-effort ka talaga, ang daming taong inabala, tapos hindi pa sasabihin sa'yo na hindi nila gusto pala ang DCME. Sa ibang tao mo pala malalaman, di ba? Parang, Joyce, gumawa ka ng letter pero tanggalin mo ang DCME. Bakit ko nang tatanggalin? Nasa DCME po ako. Anyway, yun eh, commitment pa rin yun. Dapat talaga, huwag tayong magpapaasa. Diba? Yun, magbitaw ka ng salita, yun na yun. Kung ayaw nyo, magsabi kagad kayo. Para hindi nga nag-e-effort. Nasasayang kasi oras ng tao. Tama. Tsaka ang dami mong inabalang tao eh, di ba? Tapos ayaw lang pala. Mahirap yung gano'n kasi ako, parang, sige, kakausapin kita sa ibang paraan. Pero kapag pinagpatuloy niyo yung project na yan, pasensya na po. hindi na po ako sasama sa inyo. Yun lang yun. Tapos, yung kausap ko na yun, ganun din, nagkaroon ng appointment, whatever. Basta tinext-text yata ako, tapos parang magulo yung statement. Call somebody, ganun-ganun. Nung tinawagan ko yung tao na yun, wala siyang alam kung anong nangyayari. So,
I assume, tuloy pa rin. Kasi hindi klaro sa akin eh. So, nung siniputan ko to sa lugar, ba't ko nun dyan? So, bottom line, so ganun, hindi ko alam kung ego pero kung nangyayari sa yun. Pero ako, ang feeling ko, basta if I feel disrespected, Oo. pag hindi dinirespeto ang oras ko, ang usapan, I feel disrespected. In other words, kung wala kang respeto sa akin, sa time ko, o di kanya-kanya tayo. Tama naman yun. Yun lang huwag kang magpaasa. Yun lang talaga, Albert. Siguro kahit sino naman kapag ka nagpaasa ka, tapos kulang-kulang lang sabihin sa'yo, mag-uusap tayo, gagawa tayo, pero wag lang isama ang DCME. Nasa DCME na ho ako, hindi ho po pwede yun. Alam ka naman, Hindi pwede sa pangalan ko lang, DCME. alam naman, pangalan ko lang ilagay doon, diba? Hindi naman po pwede yung... Sana naman, sinasabi nyo, ay, pasensya ka na, Joyce, ayaw namin yan sa DCME, pero gusto ka namin. Dapat maaga pa lang para gumawa ka ng ibang paraan, diba? At least meron kang magagawa kasi ang dami mo nang inistorbong tao Tapos biglang, andyan na ang lahat, biglang wala hindi pa sinasabi. Well, Oo, alam mo kasi, lalo na kapag respetado ka ng tao, diba? Kilala kang tao tapos magagano ka. Sana naman, huwag nang ulitin. Huwag nang ulit, diba? Albert, sa akin naman sinasabi ko to, na since napag-uusapan natin to yung commitment na yan, yung word na commitment, sana wala na silang uliting ganong pang tao. 'Di ba? Kasi hindi talaga maganda kahit saang aspeto mo tingnan Kahit saan mo tingnan yan. Oo. It really all boils down to respect. Yes. Respect people's time, respect people, and respect them with your commitment. May commitment ka, dapat yung salita mo, nakapako sa bato. Ayun, tama ba? Nakaitaga mo sa bato. Nakataga sa bato. Sabi, eto may text para sa'yo. Sige, forgiven na si Albert. Mula yan kay Mother Christina. Buti na lang hindi father ang sinabi ko. No? Mas malala pa yun. Father, si Father Tato. Oo. Pero since nasa Kamalayan, nababanggit lang po namin yun, hindi po ako nagagalit. Ganito lang po talaga ako, nagpapaliwanag lang ako. Hindi naman siya nagagalit na nakakainis kasi. Wala rin. Hindi. Alam naman nila na hindi ako nagagalit, kaya pinahupa muna nila ako. Pero hanggang nakikipag-usap pa rin naman ako, Albert. Pero pagka inulit pa yung activity na yon, hindi na ako sasama. Hanap na lang sila ng iba. Kasi malinaw na sa akin, hindi man mismong sa akin sinabi, pero nakarating sa akin na ayaw nila ng stasyon natin. So okay lang naman, wala naman po problema, hindi naman kami namimilit. Ganun lang po kasimple yun. Basta ang mahalaga, dapat ahead of time, sinasabi na nila para wala na tayong nasasagasaan pang iba pang mga tao. Yan ang sakit ng yan And alam mo, yung sakit na yun yung pinag-usapan natin, yung hiya-hiya. Ayan, walang hiya naman. Nahihiya, magsabi, tuloy, ganun, walang hiyangan dating. Imbis na nagsabi na lang at sorry po, ganun-ganun. Oo, di ba? Kasi nanonood kayo yung mga drama-drama dyan sa TV, sa pelikula, yung mga sorry po, ganun, hindi ako binungangaan. Kala nyo ba ganun lagi? Hindi naman ganun lagi. Magpaliwanag ka lang, maayos naman Try it. Oo, Subukan mo. Tama. Di ba? I'm sorry, I cannot make it. Ako nag-try na ako, nagganto na gano'n. Hindi talaga pwede. Sorry po. Pasensyahan na lang. Pero wag lang yung last minute. Ewan ko, nag-effort na, di ba? So ito, ang pinag-usap, yung pinagdaanan ko na yung kilala ko, girlfriend ko dati. Wow! Hindi siya Pero naka-move on ka naman na. Hindi siya makapaniwala na hindi na kita kakausapin, wala na tayong pag-uusapan magmula ngayon. Ikaw ang nagsabi nun? Ay? Kasi... Bakit? I felt... Parang... Ang haba ng hair ko kasi. Diba, ibahin na nga natin. Parang ibang program natin. Hindi kasi, napag-uusapan lang natin. Lap time nito, hindi tayo kumalayan.
part 2 ng kamalayan. Kasi natawa talaga ako sa'yo. Kasi tawag dito, parang bibihira sa lalaki yung ganon. Parang parang dialogue lang yan ng babae. Ako nga ang sabi nga ni Tato, ikaw talaga na nakaisip ka ng paraan para i-splitan ka ng babae. Pero this Pero time, at least tama ka naman doon. Hindi mo na siya papaasahin na, kasi yung iba hindi nila kakausapin ng ang girl, tapos sasabihin na busy. pero wag ka, since hindi na gets kasi normal siguro sa kanila yung gano'n, yung hindi sisiputan or wala o gano'n. Napisan lang ang bottom line yun ng feeling ko, hindi ako importante dito. Kasi pwedeng magbago isip within a few hours Oo. na parang wala kami pinag-usapan. Pwede niyang biglang itutulog habang ako nagkakandara pa magmadali. Ganon. Wala akong kwenta. Wala akong kwenta din sa taong to. Okay, malinaw. Sige, di paano? Hindi na kita gagambalain, wag na tayo mag-uusap, hindi na tayo magkikita magmula ngayon. Short, wala na tayo ha. Dapat ganun pa. Talagang wala na tayo ha. Hindi na. Tapos, at saka marami, yung mga babae sasabihin pa, mga ibang tao sasabihin, ganun-ganun lang. Bakit? Ano to, pelikula? Ganun, second chance. May ganun ka pa. 5 chance na nga ito Ganun. Kala nila, Wala Anyway, talaga. Wala na talaga. there are limits. There are limits. Hindi na healthy ang relationship, kaya kailangan ng tapusin. Alam mo kung ano yun, para sa akin, respetuhin ko naman ang sarili ko kahit papaano. Ay, oo. Alam mo, tama ka dyan, Albert. Kailangan, alam mo yun, tama na iisip ko rin dyan nung time na yun kasi nararamdaman ko, kailangan respetuhin mo yung sarili mo kasi ikaw ang humaharap sa kahihiyan Tapos sila, wala lang, nandun lang sila sa isang sulok, concert. Oo. Ayoko naman Respetuhin salta, yung baka sarili mo. masasabi ko kung ano pa yan. Respect Okay. yourself. Kasi, huwag ka na magpakamartir dyan. Tapos parang sasaluhin mo yung shortcomings ng ibang tao, gano'n. Pero kasi relasyon to friendship, relationship, business relationship. It's a relationship. It has to be, there has to be mutual. Kailangan may mutual respect Kung walang kwentang relasyon. Walang kwenta. Dapat Wag siya na lang. pagkaganyan, tapusin na dahil sayang di ba? Narinig kita kanina, sabi ko parang ako nagsasalita si Joyce. Okay, bakit? Kung ganun yan, ba't nandiyan ka pa? Hindi, ganun kasi Totoo, ang hirap. di ba? Ang hirap kasi sa atin, kasi ako dati dati pa yon. Hindi kasi mahirap, kasi nakaugalian, diba? Nagpapakamartir ka dyan. O karamihan, mga masokista, alam mo yung nasa isang grupo, kunwari isang grupo ka, pero ayaw mo talaga sa kanila, pero nagsusumiksik ka dyan. Tapos nagsasalta ka ng against sa kanila, di ba? Sino pinapahirapan mo? Sarili mo mismo, araw-araw kang nang gagalait kawawa yung taong ganun kasi baka feeling nila wala na silang magiging kaibigan or something. Ayaw nilang maging mag-iisa. Ewan ko kung na-mention na natin to dito you have to, dito sa Kamalayan, you have to be okay by yourself. Umpisa mong mahalin ang sarili mo. Paano mo mapapatunay na mahal mo sarili mo at okay ka na? Kung ako katulad ko, ako dinedate ko sarili ko. Gusto ko na manood ng sine, manood na ako. Hindi na ako mag-aantay ng may kasama pa. I don't need someone to enjoy a movie. I don't need a company to eat. Ganun. Pagkakain ako, okay, sarap kain, ganun. May kasama ako, walang kasama, fine. Yung I'm okay with that. Kasi kung may kasama ka pa, di parang nakadepende ang kaligayahan mo sa ibang tao pa. Oo nga. So if you can get out of that, umalis ka na dyan, be happy by yourself. Pag may taong kasama ka, then you're okay. Okay ka na, di ba? Okay ka na. Hindi mo na kailangan maging masaya pagkasama mo. So, in the same token, kung yung mga nakakasama mong barkada ay hindi ka na happy kasama nila, since okay ka by yourself, pwede ka na mag-move on. Di ba? Tama. Alam mo, maa-attract mo pati yung mga taong katulad mo na kasi people with like minds pareho mag-isip, parehong ang damdamin, parehong interest.
Magkakasama-sama rin yun kayo yung niyan. magkakasama, tama. Eto, Pero hindi mangyayari yan hanggang nandiyan ka pa sa tropa mong hindi ka masaya. tapos kapag kami nangyari sa'yo, sasabihin mo, victim ka. Alright. Kawawa ka naman, inaapi ka nila. Napag-usapan natin yung hoarding, di ba? Oo, Parang tama. hoarding din yan. Oo nga, Ayun no? ba- Bakit ayun ba- kinikip mo pa sila? Baka mawalan eh. Bakit wala ka bang tiwala sa sarili mo na hindi... Wala. Ayun lang, ganun lang kasimple. Eto, ang kulit no. Sabi dito, bigat mo, Sir Albert. Talagang mabigat po siya. Oo, pasensya na, ganun. Okay, pag pumayat ako, naku, yayabang ko kayong lahat. Anyway, so... Diretsahan po kayo. Wala nang pasakalye. Tumbok ka agad. Bakit? Haba pa kwento. Bakit? Isang oras lang to. Ito mo nga, 9 minutes na lang. 9 minutes na lang. Wala pa sa... Hindi pa kami kalahat. oo. Kalagitnaan ng Nag-iinit kwento. pa lang kami. Nagsisimula pa lang kami mag-iinit. Ayan, so Ganon. yun kasi ang nangyayari 'di ba? Yun yung pansinin mo. Pansin na pansin ko 'yan dahil talagang yun nga, naalala ko yung sinasabi ni Josh kapag ka mga nagpo-post sa FB, 'di ba? Makikita mong ganon. Minsan parang gusto kong sagutin, bakit nandiyan ka pa? Feeling mo victim ka, pero ayaw mo naman silang mawala. Nagsusumiksik ka. True. Pinapahirapan mo yung sarili mo, masokista ka ba? Tapos, pagka nakatalikod sila, kung ano yung sasabihin mo against sa kanila. Di ba parang, ikaw ang talo dyan, ikaw ang may problema dyan, kasi wala kang peace of mind, tapos araw-araw ka nagagalit, o tuloy pumapangit ka. Ito mo na. Tsaka yung araw-araw na kini-criticize mo yun, inis ka. You will get, ano ba to? Yung ang maa-attract mo, more of the same thing. More of yung nakakainis, more of yung unhappiness, yung hindi satisfied, gano'n. More of that. Yun ang maa-attract mo. So, what you plant, you sow. So, you're planting negative, you'll get more of that negative kung ano man yan. Going back to hoarding, hindi makakapasok yung mga taong, grupo, na like minds, katulad mo mag-isip, katulad mong hilig, hanggat andyan ka. Katulad ng hoarding. Hanggat hindi mo tinatanggal yan, hanggat nagiging vacant yan, hindi mapupuno ng ibang tao. Oo. Naintindihan mo? Oo, naintindihan ko. Ganon. So, children. Ayan, kasi 'di ba? Kasi ngayon, 'di ba? Katulad mamayang madaling araw magsisimula ng ang simbang gabi. So, karamihan pupunta ng simbahan at mamamanata or magwi-wish, 'di ba? So, dapat ngayon pa lang umpisahan na katulad niyan. Ano ba ang mga pinagdarasal, 'di ba? Laging sinasabi biktima ako sa mga taong ito, etc., etc. It's about time na mag-move on na. Alis ka na diyan, di ka na masaya. Ganun lang kasimple. And remember how to pray, ha? How to pray. Paano mo hihingi? Paano nga ba, Albert? Hindi yung sana po. Sana meron. Paano nga ba? Thank you. Meron ako. Thank you, nasa akin. Thank you. Thank you na sa akin na. 9 days. Okay, akin to. Thank you, thank you. So, ibig sabihin, kiniklaim mo na. Claim mo lang. Claim mo lang. Huwag kang humingi. Kasi pag humingi ka, ang nasa puso't damdamin mo ay wala. Kasi at ang you're makukuha begging. mo ay wala. So don't beg. Nabasa ko yun sa Conversations with God. Sabi ni... Uy, gusto ko yan kapag kami nakabunot sa akin na gusto ko yung librong yan. Nakabunot tuloy. Ang nasabi ni God kay Neil Donald Walsh, yung writer, sabi niya, according to the book, sabi ni God, do not come to me in supplication, come to me in gratitude. So Kasi yung thoughts na nagdadala is yung makukuha mo. So if you come to me in supplication, I do not have, thank you, please give me. Kailangan I do not have yun. Hindi mo makukuha. So kailangan thank you. Makukuha mo pala yung wala. Yung wala. So nung mabasa ko yun, sabi ko, wow. Very profound. Sabi ko, nga no, that's how to pray. Ganun ka magdasal. Kasi ang sagot always is yes. So, nakakainis yan. Para akong makakapatay ng tao. Ang sagot nun, yes. Bahala ka. Kasi ang maganda God, ka na makulong. ang God, hindi naman siya nagsasabi ng hindi. Hindi. Laging yes. Yes. So, lahat ng ginagawa mo,
parang lahat ng sasabihin mo, lahat ng mga nasa isip mo, nasa puso mo, yes, lahat Yes ang yun. sagot. So, Oo. minsan kasi, di ba, hindi mo naman alam na dasal, pero nakakainis ka, sana matapa ka. Di ba? Dasal So, yun. dasal yun. Dasal Ang sagot din doon, yes. Talaga? Nadapa nga. O yan, buti nga. Di Ganun mo, nag-create ka ganun mo ng sinabi mo. so nag-create ka ng negative result, 'di ba? Ano 'yun? May So, nadapan tinanim mo tao. yun. Natanim mo na naman 'yun. So, nadagdagan Babalik, na naman yung iikot na negative. naman. Okay. Babalik sa iyo. So anong gusto mo? Pagpilian madali lang eh. Pagpilian natin kung paano tayo mag-isip at ang what we think and what we feel, kung anong nararamdaman natin, anong iniisip natin. Piliin natin kung ano yung mga iniisip na nararamdaman natin. Doon tayo sa positive. Unless gusto mo negative talaga mangyari sa buhay mo, yung gulo-gulo, ang gulo-gulo, tumawid ka ng kalsada, medyo nabundol ka. Yung mga ganun, yung ba ang gusto mo? Gusto mo yung magkaroon ka ng relasyon tapos maya-maya niyan, Away. kinaliwa ka, ganun, o na, di ba, na anuhan ka sa ulo, ganun. Gusto mo ba yung ganun? Yung ba gusto mo? Nagtrabaho ka, linoko ko ng yung pinangako sa iyo ng sahod, kalahati lang nakuha mo, tapos pinalayas ka na. Gusto mo ba yung ganun? Ano bang gusto mo mangyari sa buhay mo? Siyempre, gusto nating lahat maging masaya. Lalo So, na anong tinatanim mo? Yun. O, paano yan nga pala? Naku, konti na yung oras natin. Paano nga pala yan, Albert? Katulad yan, yung ngayon lang, nakakaano sa atin sa kamalayan, nakakapakinig. Oo. Tapos yung naisip nila, naku, may mga itinanim pala ako nung mga nakaraan. Paano yun? Ngayon ba, baka ngayong Pasko ko ito matanggap? Okay. Okay lang yun. Ganon What talaga. you plant, you sow it. So, natanggap mo yan. Pag nakuha mo yan, huwag kang magalit. Sabihin mo, ay, Thank you pa rin. thank you. Nakabayad ako ng Nakuha Bayad ko na yung ako. negative. Bumalik na sa akin. Pwede nang pumasok yung positive. Ganon. Di ba? Pag meron kang tinanim at nakakarma ka ng negative, meron kang binabayaran na utang, na karma. Na karma. So, yung positive karma, pwede nang pumasok. Open na. Hanggat hindi mo napapagbabayaran yan, mahihirapan ka. Or whatever. Kasi may mga iba dyan, hindi naman sila nahihirapan. In the sense na mayaman pa rin sila. Kaso lang, Kasi- yung mga anak nila, mga drug addict, yung ganun-ganun. Yun kasi hindi Yung nila... kaisa-isang anak na babae, kabata-bata, babuntis na. Yung mga ganun. So kasi hindi talaga nila iindahin yung pera dahil doon sila marami. So kung saan doon tatama, doon kung saan iindahin nila like mga Mauwi anak. ka sa dialysis, Okay. ganun-ganun. Ayan, oo. Chemotherapy. Mauwi ka sa ganun eh. So, anong gagawin? Kamusta na yung pera mo na yan? Ganun. Ibabayad mo na sa doktor. Thank you. Sabi ng doktor, thank you. O di, mas marami pa siya. Siya ang nakinabang. Oo. So, decide. Pag nag-isip ka, medyo nainis ka, stop ka kagad. Teka, hindi. Alam mo, sabi ni Albert sa kamalayan, hindi nakakatulong sa akin to. Hindi talaga nakakatulong sa yan. Kasi negative ang aanihin mo. So, stop na kagad. Makinig ka ng magandang music. Tingnan mo yung picture ng paborito mong artista. Or ganun. tumingin ka sa salamin. Tumingin ka sa nakakatulong ba yun? Tumingin ka sa salamin kung maganda kang tao. Ganun. Talaga to si Albert. Biglang, di ba nakakatulong? Depende. Tingin sa salamin. Basta yung maganda. Ganun. Doon sa maganda, sa masaya kagad. Lipat mo kagad. Baguhin mo kagad. Para naman maganda ang resulta sa buhay mo. Kasi pag, alam mo yung, napag-usapan natin yung dikit-dikit, negative, nainis ka, inis, aanihin mo yun eh. Baguhin mo ng positive agad. Tapos positive ng positive. Yung, pag inani mo yung nakakainis, yung susunod, masaya. Yan. Tsaka hindi kasi kung 'di ba, kung nahirati ka sa isipan sa puro negatibo, ganyan, it's about time na tama na. Which is, Palitan mo na yung 'di ba, parang eto na naman ako, mali pala, o erase, kailangan positive. 'Di ba? Kailangan ganun agad. Which is our hanggang sa masanay ka. ang struggle natin 'yon kasi ang karamihan ay negative. Maingay, talagang yung news na
trahedya, yung mga ganon-ganon. Soap opera na away-away, pinaka-popular na action film, barilan, patayan. Nandun eh. So, oops, teka. At yun ganun, yung mga, ano ba yung naka-cage na labanan na Yung mga sa... all kinds of martial arts, ganun. Oo, ano na nga pangalan yan sa... Oo. Basta yung martial arts na kahit na sipaan, bubugan, yan. Ayoko nun, hindi ako kasi ayoko ng mga ganon. Pag natutuwa ka doon, ang kamalayan mo nandun. So baka gusto mong baguhin ng konti. Ako ngayon hindi ko nakakaya yun eh. Hindi ko ano ba to? Lipat na natin, buti pa yung cartoons. Pero minsan yung cartoons violent din. Oo, meron din sa mga bata. Kaya minsan makita mo yung mga bata. Maghanap ka na lang ng comedy, mabuti pa. Pero minsan ayoko naman yung comedy na stupid. Ano ba talaga ang gusto mo, kuya? Hindi kasi may comedy ng gano'n yung parang ang tanga-tanga naman eh. Napakasimpleng bagay eh. So, siyempre nga, comedy nga eh. Di ba? Kung hindi alam mo kung saan ako napupunta? Saan? Sa mga National Geographic, yung mga doon ka na ganun, lang educational. Oo. Mabuti pa. Oo, yeah. So anyway, make a choice. Again, make a choice. What you plant, you seed. What you plant, you sow. So, lahat ng tatanim, anihin. Mamili tayo kung sa positive tayo tatanim o sa negative. Kasi yun ang aanihin natin. Wala tayong masisisi ang mga tao kundi sarili natin. Pero pag sinisi natin ang sarili natin, nagplant na naman tayo ng negative. Ganun. Para mo ng awa. So, wag mong sisihin ang sarili mo. So, wala dapat sisihan. Wag kang maninisi. I mean, there is no right or wrong. Kaloka, no? There is no right or wrong. Walang pwedeng tumawag. There is no right or wrong. You make a choice, it did not work. Yun. You make a choice, it worked. If it did not work, yun ang tinatawag nilang mali, wrong. If it works, that's what they call right. Pero, ang right or wrong is a judgment call. So if you choose something, it doesn't work, and you know it doesn't work, you can move on. Try something else. Don't judge yourself. Okay? Konting paalala from Kamalayan. Ang inyong lingkod po, si Albert Padlan. Hanggang bukas po, kasama natin si Tato Malay. Si Joyce, baka wala. Malamang. Ayan, sige Willie, maraming salamat sa iyo. Ayan, nakakatulong po yung pagharap sa salamin, pangtanggal ng stress. Maraming salamat ulit sa iyo, Willie. Ako po si Joyce Molon. Hanggang bukas po muli dito po sa programang Kamalayan. The exciting, the thrilling, and scientifically matched cockfights of all time is now at San Lazaro Leisure Park. The Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club invites you to the inaugural Breeders' Festival at the ground floor Turf Club Building, San Lazaro Leisure and Business Park, Carmona, Cavite. The inaugural Breeders' Festival of the Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club. Magtatagpo, maghuhuntahan, riders, dealers at manufacturers sa natatanging palatuntunan, motorsiklo, eksklusibo. Ating alamin ang mga saloobin, programa at hinaing ng mga dealers at manufacturers ng mga motorsiklo. Mapapakinggan ang kakaibang talakayan kasama ang mga gumamit nito, Riders Association at mga opisyal ng mga concerned na ahensya ng gobyerno. Motorsiklo eksklusibo tuwing Sabado alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga kasama sina Sir Apo, Ma'am Alice at Sir Edwin. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masa, ang bagong DZME 1530, ang Radyo 1 Motorsiklo Eksklusibo. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng informasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Exerting much effort pagdating ng Kapaskuhan.
Eh kasi kung araw-araw ka naman mag-celebrate, Hindi ba naman sineselebrate? Pero yung diwa ng Kapaskuhan dapat araw-araw na nararamdaman natin. Di ba? Yun yung dapat eh. Wala naman talagang sabi natin na isang araw lang na tinabi eh. Tapos doon lang tayo talaga magpapakita ng ganong klaseng ano. So, that's the irony of it all eh. Parang naglagay tayo ng holiday, pero yun lang holiday na yun, doon lang natin talaga ibubuhos lahat. Tapos pagdating sa ibang araw, wala. Oo. Well, it's not a complete loss din